Sa ating mga paps, meron tayo ngayon ditong Ford Escape. Ito, sinundo ako ng tricycle kasi tignan daw niya tong sasakyan ni Kuya. Actually, namin to, ito yung kapitbahay namin dito sa North Fairview. Nalaman niya na nag-aayos ako ng sasakyan. Kaya, yan, papacheck niya daw yung yung Ford Escape niya kasi yan nga, biglang 3 araw na daw na hindi umaandar dito. Checkin natin. So nagpa-charge ng battery kasi nalobat yung battery niya. So check natin mga paps kung anong naging problema nito. Dito paano mag-andar. Tinanong ko rin ng cover. Cover lang. So ito yung yung Ford Escape niya. Kinakabit natin yung battery. So mga paps, ang sabi niya, wala naman daw siyang pinakialaman dito. Yung nakaraan kasi hindi rin umandar to. Ang sinabi ni sir, yung mga fuse daw nilinis-linis niya. So umandar. Tapos bigla na lang ayaw umandar, kuya, ganon? Mga 1 month ulit. 1 month. Bumalik na naman ulit dahil namatay na naman. Namatay. Tapos ayaw na umandar. 3 days na daw 3 days na bang nandito na hindi umandar? 3 days na. 3 days na daw. 3 days na yun. So tignan natin mga paps kung ano makikita natin na bakit ayaw umandar tong Ford Escape. Anong model to, kuya? 2000 7 na ba yan? 7. So 2007. So tingnan natin mga paps. Issue pa yan eh. Ngayon nga lang no? Oo. So mga pap, titignan natin kung may kuryente. Sige kuya, crank. Ayun. Isa pa. May kuryente siya mga paps. Ewan ko kung nakita nyo. Pero meron siyang kuryente. So, wala tayong problema sa kuryente niya. So, ang titignan naman natin ngayon is yung fuel pressure niya kung nakakarating. Kasi, hindi ko na i-video nung una niyang i-crank mga paps. Nag-start siya. So, sabi niya nga, 3 days daw na bakante to dito. Nandito lang sa garahe. Kanina nung unang crank niya is nag-crank tapos nag-start bigla namatay. Ibig sabihin, yung pondo niya is naubos agad. So walang umaakyat na gas. Kaya yun ang titignan natin ngayon, yung fuel niya muna. Kasi tapos na tayo, may kuryente siya, ibig sabihin walang problema sa kuryente. So fuel tayo mga paps. So tinanggal natin mga paps yung fuel line niya. Titignan natin kung may lalabas dito. Naka-on na? So naka-on na, walang lumalabas. Ibig sabihin wala siyang fuel. Subukan natin ipa-start. Start ko ya, sige, pa-crank mo lang. Tingnan natin yung niya. Kasi dapat yan, pag on pa lang is crank. Sige. Yeah. Up. So ibig sabihin wala siyang fuel. Walang nakakarating na fuel dito. So ang gagawin natin is titingnan natin yung mismong fuel pump niya. Kasi kung walang nakakarating dito, ibig sabihin hindi siya nagpa-pump ng maayos. So yun mga paps, anong tawag dito? So titignan pala muna natin yung fuse. So base kay Google, ito yung fuse niya. Tapos ito yung fuel pump niya. So kung okay yung fuse, tapos itong fuel pump relay, gagawin natin kasi parehas lang naman to, tsaka ito, pagpapalitin lang natin. So pag gumana, ibig sabihin yung relay lang ang problema. Pag hindi, checkin natin yung linya. So ganun muna ang gagawin natin, yung first move. So mga paps, nabunot natin yung yung fuse ng fuel pump. So ayan, nakikita nyo, okay naman, hindi naman siya putol. So walang problema sa fuse. So ang gagawin natin, pagpapalitin muna natin to relay niya. Kasi ito yung relay nga, di ba sabi ko, halos kaparehas na tong relay na to. Gagawin natin, ipapalit muna natin to para makita natin kung gagana. Pag gumana, ibig sabihin yung relay ang problema niya. So gawin natin. Paano nga kuya ulit, pa-start. Ang dami lang sa
Hindi, okay na kuya, natanggal ko na. Pa-start na lang. Start ka? Apo, tingnan natin kung ano na siya. Ayan. Yeah. Yeah. Up. So nakita nyo, wala pa rin. Tapos wala pa rin lumalabas na ano dito, na ano bang tawag dito, na fuel. Sana may lumabas na yan dyan. So ibig sabihin walang problema sa relay. So talagang ang Itong lahat ng malaking relay na ito, tinestiran ko na ang coil, okay. Oo. Coil lang ah. Ito po kasi yung ano eh, yung relay niya. Eh halos parehas din naman sila. Kaya pinagpalit. So wala pa rin. Yung pa rin ang ano. So ang ano natin is talagang yung fuel pump niya ang may problema. Hindi nagpa-pump. Nandito yung sa likod eh. So, na-testing nyo na ba dito kuya? Ah, hindi. Hindi ko binubuksan yan. So tignan natin dito. So ano. Kasi pag inong ko yan, Confirm na natin na yung fuel pump ni sir is yun na yung may problema dito kasi tinesting din namin yung mga linya niya, kompleto naman. Meron siyang ignition, meron din siyang power, tapos meron din siyang yung dalawa na galing sa computer. Okay naman. So ang next step natin is yung fuel pump talaga niya ang i-check natin. Mga paps, yung ano, fuel pump niya mismo dito sa ilalim ng upuan sa ganitong modelo. Ayan. So ito mga paps yung papunta sa ayaw ko. makina. Tapos papaon natin, dapat may lalabas dito. Tatakpan ko. Ah. Sige. Ah. So walang lumalabas. Pa-crank nga kuya. Up. So, Pa lang, may lumalabas. wala talaga siyang lumalabas. So, tinatanggal natin yung ano, yung takip ng fuel pump. Ayan. Short ka? Testing natin sa labas mga paps yung fuel pump kung talagang mahina na yung ano niya, yung bomba niya. Hindi, walang malakas ang bomba. Ayan. Ayan na yung fuel pump mga paps. So, yung pinaka fuel pump niya nasa loob. Baklasin muna natin. Yun mga paps, na-check na natin lahat. So, pati yung linya, di ba yung una, chinek natin lahat yung ano niya, yung kuryente niya, meron siya. Tapos yung fuel pump, hindi nagpa-pump kasi walang lumalabas dun sa hose niya. So, chinek na rin natin yon, chinek na natin yung linya, yung relay, tsaka yung mismong linya ng relay na papunta dun sa fuel pump. So, pati yung fuel pump, chinek natin yung bomba niya. Pasensya na, hindi ko na ipakita sa video, pero malakas yung bomba niya, ibig sabihin walang problema yung fuel pump. So isa na lang ang pinaghihinalaan natin ngayon is yung fuel filter, kasi mga paps, yung fuel filter nito bukod dun sa pinaka fuel pump niya is may filter siya, meron pa siya sa isa yung nasa outer, nandito siya sa ilalim. So sisilipin natin. Andito siya banda sa ilalim. Ay, dami to. Teka. Ayun. Ayun ang fuel filter niya. Yan mga paps, ang fuel filter niya. Outer. So, ang gagawin natin, ite-testing natin. Bubunutin natin. So, pag may ikinrank natin at may lumabas dyan, ibig sabihin, hanggang dyan nakakarating yung fuel niya, pero hindi nakakarating dun sa pinaka-makina niya. Ibig sabihin, barado yung filter niyan. So, yun ang ite-testing natin.